Po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo na ng ating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay at iniaalay natin din ang linggong ito para sa pandaigdigang araw ng panalangin para sa bukasyon. Pag sinabing bukasyon, nakatutok dito sa bukasyon ng pagpapari. Bakit ayaw niyong payagan ng mga anak ninyong magpari? Uy. Pag wala ng pari, sino magmimisa? Pag wala ng pari, sino ang magbibigay ng mga sakramento? Bibisita sa inyo sa mga may sakit, magbibigay ng komunyon. Kailangan natin ng pari. Kaya sana po, huwag kayong matakot na papasukin ang inyong mga anak sa seminaryo. Bagamat, tandaan nyo, hindi naman po automatic na kapag pumasok sa seminaryo, magpapari na. Kundi sa pagpasok sa seminaryo, diyan magagabayan yung bata o yung anak ninyo na magkaroon ng discernment na tinatawag na malaman niya kung ano talaga ang kanyang bukasyon. So, first step pa lang naman na papasok sa seminaryo, mag-aaral. Pag-aaralin muna. Para nang sa ganon, mas maging malawak ang kanyang pag-iisip at lalo na mabigyan din siya ng magandang pundasyon pagdating sa morality, pagdating sa pananampalataya. Ngayon, kung hindi talaga siya sa pagpapari, pwede naman pong lumabas at tahakin ng ibang bukasyon o tawag ng Panginoon. Huwag niyong panghinayangan, lalong-lalo na huwag kayong matakot na papasukin sa seminaryo ang inyong mga anak. Pagdating ng araw, pagkatapos ng kanyang paghuhubog, babalik pa rin naman sa inyo yan. At tandaan ninyo, yung kinakatakot ninyo, sino makakasama ko? Siya lang ang makakasama nyo. Dahil kapag nag-asawa ang iba nyong mga anak, itsapwera kayo. Tandaan niyo yan, ha? Huwag kayong iiyak-iyak, ha? Kasi di ba magpapamilya ang anak ninyo, magkakaroon sila ng asawa, ng anak, o ba't pa kayo aasikasuhin? O sino may iwan? Di yung walang asawa. O sinong walang asawa? Di yung nagpari. Naiintindihan niyo ba? Kasi minsan yung takot ng mga magulang na, kawawa naman siya. Saka paano kami? Sinong tutulong sa, tinutulungan ba kayo ng mga anak ninyong may mga pamilya na? Bahala kayo, Pero yun yung panawagan sa atin, ha? Na magdasal tayo, pagdasal natin na dumami yung mga tutugon sa panawagan ng bukasyon ng pagpapari. Dito po sa ating parokya, at least ngayon may papasok na 2, yung mga sakristan natin mag-aaral sa seminaryo. Hindi pa naman talaga, pero kung ipagdadasal natin, sana makayanan nila ang buhay sa seminaryo at makayanan nila siyempre ang mga pagsubok din na kailangan pagdaanan. Dahil sa seminaryo, inuhubog ang isang tao o ang isang lalaki o kahit yung pagmamadre, inuhubog para nang sa ganon, pagdating ng tamang panahon, ipapakilala niya ang isang mabuting pastol. Hindi siya, kundi hindi ako, hindi kami, kundi ang ipapahayag namin ay ang salita ng ating mabuting pastol. Sabihin niyo nga po, mabuting pastol. Na siyang pinapakilala ni Kristo sa linggong ito. Sabi niya, ako ang mabuting pastol. At yung pastol, bakit naging mabuti? Kasi itong pastol na ito, yung handang magsakripisyo. Itong pastol na mabuting pastol na ito, ang handang umako ng paghihirap. Alam niyo po, sabi nila, sa mga may kawan, sa mga nagpapastol, kailangan mag-invest ng oras na lagi niyang sasamahan ang kanyang mga tupa. Sasamahan niya ito kung saan mayroong damo, kung saan manginginain ng mga tupa.
Sasamahan niya ito habang natutulog para maprotektahan mula sa mga tulisan, mababangis na hayop. Sasamahan niya ito para maipagtanggol niya ang mga tupa. Ganyan ipinapaliwanag ni Jesucristo ang kanyang sarili bilang mabuting pastol. Pero ang mga tupa ay kailangan mas maging attentive sa tinig o boses ng kanilang pastol. Maging yung sa amoy, no, maging sa amoy. Kaya yung makikita niyo yung figure ng isang pastol, 'di ba, yung tupa ay isinasabit dito, pag binubuhat niya, no, pinapasan dito. Kaya magkaisa ang amoy ng pastol at ng kanyang tupa. Magkaamoy ba tayo? Sana doon pumasok, no? Kasi kung sabihin niyo, Father, lagi, parang ang bango-bango mo lagi, Father. Ibig sabihin, hindi ako lumalabas ng kalye. Ibig sabihin, hindi ako pumupunta sa mga kasuluk-sulukan ng ating parokya kung lagi na lang, Father, ang ganda-ganda ng kutis mo. Ang ganda-ganda ng amoy mo. Eh baka nandun lang ako lagi sa aircon. Hindi ganon ang panawagan ng ating Panginoon. Kaya dapat, no, ang hamon sa amin, maging babad din sa aming mga assignment. Maging babad at hindi malayo ang distansya bilang pastol. Para nang sa ganun, laging naririnig, di ba? Lagi tayong nagkakausap, lagi tayong nagkakaintindihan. Ganun din sa inyo, di ba, mga magulang? Kayo po ang pastol ng inyong tahanan. So ngayon, sinusunod ba kayo ng inyong mga tupa? Sinusunod ba kayo ng inyong mga anak? So ngayon, kung hindi sila sumusunod, baka hindi nila madalas naririnig ang iyong mga salita. Baka hindi nila naririnig ang inyong mga payo. At sino ang napapakinggan nila? Mga influencer sa social media. Kaya mga war freak, kaya kung sumagot, kung paano yung kanilang mga iniudulo, no, ng mga influencer, ganun sila sumagot at makipag-usap sa iyo. Napapansin niyo po ba? O hindi pa rin, kasi wala rin kayo sa inyong mga kawan, mga magulang. Di ba? Kung ganyan lang, kung pag-iisipan nyo ng mabuti, pag nilayo ninyo ng mabuti. Kasi ito yung katangian na ipinapaliwanag ni Kristo. Sa labas po o sa komunidad natin, napakaraming boses, napakaraming tinig ang nagsasalita. Kaya sabi ko kanina, crucial yung sino ang madalas mong pinakikinggan, sino ang madalas mong naririnig. Yun yung susundan mo. Pero nakakatiyak ba at mas nadadala ka ba sa isang mas maayos na pamumuhay? Kasi sabi ni Kristo, ang pumapasok o dumadaan sa Kanya, ang manakikinig sa Kanyang mga tupa, ay aakayin niya tungo sa isang masaganang pastulan. Masaganang pastulan. Marami sa labas nagpapastol-pastulan. Mangangako na magagandang mga bagay, puro pangako, puro salita, at itong pinapakinggan ng mga tao. Pero yung mga tupa, pinakikinggan ba nila? Sino yung mga tupa sa komunidad natin ngayon na nagsusumigaw ng tulong? Mga jeepney driver, mga riders, mga farmers, mga mangingisda, yung mga nagtanim ng gulay na ngayon ay walang kinita, pinakinggan ba ng mga pastol ng bawat bayan? Ngayon naghihirap. Pero minsan kasi nakakatawa din, no? Yung mga tupa, tayo, mga, ayaw natin makinig sa dami nga ng tao dito sa Gagalangin. Hindi pa natin mapuno ang simbahan kasi mas pinipili ng iba na sundan ang tinig ng mga nagpapastol-pastulan kaysa sa tinig ng ating mabuting pastol.
Mismo ang mabuting pastor ang nagsasabi, mga magnanakaw sila, mga tulisan sila, huwag niyo silang sundan. Kaya ang daming tao sunod na sunod. Kaya magwewelga, magrarally, pero susundan pa rin yung mga pastol-pastulan. Yung mga nagpapastol-pastulan, di ba, nakakapagbiyahe, nakakasakay ng eroplano, sinong nagbabayad? Mga tupa. Salamat daw sa inyo. Pag may sakit yung mga pastol-pastulan, sa abroad magpapacheck up. Yung mga tupa, health center. Nito po, no, hindi ko alam. Sana nagiging aware din kayo sa nangyayari. Hindi kasi natin napapansin. Chine-check nyo ba yung bill ng kuryente ninyo? Na-check nyo ba? Bukod sa mahirap kasi yung lagi lang kayo nakatingin doon sa dumoble yung presyo, di ba? Dumoble, sasabihin na naman kasi mainit ang panahon. Pero pag tinino, bakit ang laki? Dito mayroong mga nakalagay na sinisingil sa atin. Pati pala yung para sa 4-piece, tayo na rin ang nagbabayad. Tapos ikukurak na nakawin nila ng mga pastol-pastulan, tapos isisingil sa atin. Tapos sila yung lumalabas na mababait kasi nagbigay ng 4-piece, nagbigay ng ayuda. O tapos ngayon, itong mga walang pambili ng gasolina, hindi makabiyahe ang mga driver, tapos magrarally. Sinabi naman ni Kristo, huwag niyo silang pakinggan. Ang mabuting pastol, ang pakinggan ninyo. Saan natin napapakinggan siya? Sa misa. Sa tuwing nagdiriwang ng misa, kaso ayaw natin magsimba. Tinan nyo, pag uwi ninyo, ang dami ninyong kapitbahay, hindi pa nagsisimba. O ayaw magsimba. So, sinong napapakinggan natin? Ang gusto ng ating mabuting pastol, maakay tayo sa isang maginhawang pamumuhay. Mailigtas tayo mula sa mga tulisan at magnanakaw. Pero kailangan nating pakinggan. Kailangan nating sundan at sundin ang kanyang mga tinig, ang kanyang mga aral. Dahil kung hindi, huwag kayong umasa na bababa ang presyo ng kuryente, ng tubig, na ngayon, yung mga pastol-pastulan, ang pinaghahandaan na 2028. Sana mag-brown out lagi sa hearing nila, no? Wala nang ginawa, kung nakakaumay din, di ba? Kaya lang tayo naman, ayaw naman kasing makinig. Pagdating ng 2028, sila pa rin. Pero muli, no, nandito ka, nandito tayo, at gusto ng Panginoon na maging maganda ang buhay natin. Kailangan mo lang makinig sa mabuting pastol. Amen?